Hello po, magandang araw. Ayan, i-share ko lang po sa inyo itong new project namin dito sa Lumina Tansa Phase 1. So, bali, nag-start po kami nung Monday. Ayan, meron tayong permit dyan. Ayan siya. So, dito, hindi pa po kami nagpapasok ng mga materials. Kasi ang inuuna po natin is yung paghuhukay muna. Ayan. So, meron pa tayong poste dito, isang poste, tapos dito sa may likod. Ayan. So, ito yung muhon. Ayan yung muhon. So, bali parang enlat yung unit nila, sir, dito. Ayan. Actually, first project po namin ng MIA unit. Pero kung mapapansin nyo, medyo matagal na yung unit. Meron siyang mga crack lines. Ayan lang. So, kailangan natin yan i-waterproofing. Dito nga po pala, bago kami magpasok ng materyales, hukay muna tapos pinahakot. Pinahakot muna. Ayan. So, dito sa likod, ayan, nahukay na. Ayan. So, dito po sa second floor. Ayan. So, dito po sa second floor. Medyo maliit lang po yung kanilang dito. Yung kanilang unit. Pero okay naman. So, 2 kwarto yung gagawin dito sa second floor. So, dito, napansin ko yung ito, kalawang. So, ito, papapahiran natin ng rust converter. Ayan. So, ito, every time, parang itong week pa na yung ulan eh. So, may napansin akong tulo dito. Ayan. May tulo. So, kasama naman po sa scope of work is yung ating waterproofing. Ayan. So, dito po yung kisame nila. I-check na lang po yan. Pati yung gutter, kung okay pa. Kung hindi, napapalitan na yan. So, yung roofing, iwa-waterproofing, then lalagyan po ng pintura, i-repaint. Ayan. So, sa unit dito ni Sir, medyo matagal na po siya. Tapos, yung wirings, nanakaw. Ayan. So, sabi ko kay Sir, since meron naman pong electrician ang Ray House Makeover, so, panibagong wirings na lang po kami dito. Yun lang, magagastusan lang si Sir, pero given naman yun dahil nanakaw. Pero meron ng mga nakabaon dyan. Ayan. Hinugot yung mga wires. So, dito guys, kung mapapansin nyo yung wall natin, parang may mga bakat ng, ayan o. So, ibig sabihin, may leaks yan. So, kaya tayo sa renovation, ang ginagamit na po natin is Acrytex primer. Ayan. I think nasa 36 square meter lang po itong unit ni Sir. Hindi ko lang alam yung kabuuhan. Kasi parang same lang po sa bahay. So, dito, nasinsil na. So, pwede na po itong installan ng tiles. So, picturean lang natin.
So, dito may mga crackland. Ayan. So, bali guys, medyo maingay lang kasi meron silang mga tinatanggal, tinitibag. So, minute ko na lang po yung background. So, ang unit po ni Sir is Mia unit po ito, 2-story. Naka-steel deck po yung second floor, ayan. Tapos may beam. Then, ito po talaga bird type na bird type. Walang tiles, walang kisame, walang pintura, wala lahat. As in talagang papagandahin mo, i-renovate mo. Ayan. Yung hagdan nila, same lang din naman sa mga ginagawa namin sa Lumina, kasi Lumina rin po ito. Pero syempre, iba-iba po kasi silang model. So by the way, ang may-ari po nito is abroad din. Ayan. Kay ma'am, kay sir, kung mapapanood nyo yung vlog ko, meron po kaming contract sa inyo. Hindi po kami arawan. So, ang gawa po namin sa unit nyo is parang isang bagsakan. Halimbawa, ang tiling works namin 1 to 2 days lang yan. Since marami po kaming projects, talagang naka-schedule po yung gawa ng team. So, dito, sininsil na po yung flooring, taas-baba, para sa preparasyon na po yan sa pag-i-install ng tiles. Then, dito po sa my front extension, yung kay sir, ano siya para siyang enlat. Ayan. So, siguro mga 2 meters lang po, o wala sa 2 meters yung pinaka-extension niya dito sa may harap. Tapos sa gilid, parang nasa 1 meter lang. Ayan, maliit lang talaga siya. Pero, pwede na pwede na. So, dito, ang uunahin po namin, syempre, yung pinaka-extension. So, ang goal namin dito is masarahan po muna yung pinakalikod para yung mga materials din po namin sa loob, mga tools namin is safe. So, bali guys, pag napanood nyo tong vlog namin, itong channel namin, syempre, mag-subscribe na rin po kayo. Ayan, lalo na kung meron po kayong mga bahay, mga unit na nakuha. So, pwede kayo magkaroon ng ideas. Pero bago po tayo gumalaw sa pinaka-extension, kailangan po dyan ng permit. Kailangan po ng plano. So, si munisipyo, hihingi yan sa inyo ng plano nyo sa pinaka-extension, yung sukat niyan, ipapasa sa munisipyo. So, may bayad yon. Tapos, kung hawak pa kayo ng developer, meron po yung construction ban. Ayan, katulad kay sir, merong construction ban yan. So, sa renovation, inuuna po namin ang pinaka-extension. Lalo na po yung likod na part. So, yun din po ang medyo magastos talaga sa renovation, yung ating extension. Ito nga kay sir, maliit lang yan pero hindi rin biro talaga ang gagastusin. Kasi, yung sa plano po, naka-indicate po doon kung ilang poste, ilang beam ang ilalagay. Ayan. So, medyo hassle lang din gawa ng yung ating space is limited. Kaya inuuna po natin yung pinakalikod kasi yung pinakaharap naman ang ginagawa nating tambakan ng ibang materyales. Yung ibang materyales po is andito naman po sa loob. Katulad po ng ating mga semento, mga pinolik board, mga kahoy, mga hamba. Ayan. So, ito, in-order ko na po ito ng isang bagsakan. So, ang kontrata namin dito kay sir is hiwalay po ang labor sa materials. So, hindi na po ito nalalayo dun sa ginagawa namin sa phase 3, phase 5 na Angeli SF. Ayan. Kaso, yung kay sir parang mini version naman. So, ang pinakahukay natin dyan is nasa 1 meter. So, ito naman po, hindi naman po siya isi-second floor kasi bawal. Ayaw pumayag po ng HOA. Hawak na po sila ng HOA. Kaso, syempre, kahit hawak na po ng HOA, meron pa rin si Lumina sa amin kasi taga Lumina rin po ako. So, hindi pa kami talaga totally pinapayagang mag-extend pataas.
Pero kung papayagan nga sana, malaking bagay din po yung kasi syempre isang gawaan na lang, lalo na kung meron namang nakalaang budget. So, ayan po yung ating mga kahoy. Buti na lang sa tapat na part is may space pa, yung iba, doon po natin siya na ilalagay. So, yung ating mga tinibag, ipapahakot yan, may bayad din po yan. So, ang naging diskarte po namin dito sa unit ni Sir, pwede nyo pong gayahin na sa pinaka-extension, buhos, kesa po hollow blocks ang ibaon namin, buhos, gawa ng may katalikuran. Minsan po kasi nagsisip-sip po ng tubig yung CHB na nakabaon. Kaya ang ginawa po namin sa part na to is nagbuhos po muna. Ayan, solido yan. Tapos tsaka po kami nag-angat o nagpatong po ng CHB. So, pwede nyong gayahin kasi minsan po sa sobrang lakas ng ulan, tuloy-tuloy ang ulan, lalo na ngayon, nagkakatas po yung ating pader na pumapasok naman po sa ating bahay. So, minsan nagkataka tayo, di ba sa tiles may mga katas ng tubig. Yun, gawa po nung tumagos na po o tumagas na yung tubig, papasok po dun sa CHB. Kaya yan po yung nagiging diskarte namin sa rehouse makeover na pag-extension para hindi po kumatas ang tubig sa loob. Buhos po ang ginagawa namin. Kaya pagdating sa materials, medyo gumastos din po talaga kami kasi solid na buhos yan. Pero kagandahan po nun, syempre, mas matibay. Kasi yung pinakailalim po niyan, hindi mo naman na siya mapaplastering, diba? So, yung nakabaon natin dyan, solid na semento yan, buhos talaga. So, dito, pag ito po na bakuran, is magkaroon lang po ng extension ng kitchen, tapos yung sa may gilid po is maging sampayan. So, sabi ko nga sa inyo, parang nasa 1 meter lang. So, nagpader pa tayo. Maliit lang. Para lang siyang mga naging ano na lang po yan. Parang mga naging 90-80 na lang. Ayan, so nalagyan na po natin siya ng asintada. Ayan, may bakod na, buhos po yan. So, ganun lang naman ang diskarte natin sa renovation. Unahin nyo po yung pinaka-extension para safe na rin po yung ating unit, yung ating mga materialis dyan. Dahil meron po tayong back door. Ayan po, diba? So, may katalikuran din si Sir. So, yan po ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan, yung pinakabaon natin ng CHB sa ilalim is, instead na CHB nga, is buhos na lang muna. Ayan po. So, dito, ayan o, diba? Tanggal na yung lupa, nabawasan na. So, waiting na lang tayong matuyo yung ating mga poste. So, ito, sinasabi ko sa inyo, may plano po yan. Hindi naman po tayo pwedeng gumalaw lang dyan basta-basta. Ayan. So, ako, ang ginagawa ko, humihingi ako sa may-ari, sa client, ng 300 initial na pambili ng materyales. So, may resibo naman yan. So, ang plano dito ni Sir, gusto niya, yung bathroom niya, ilipat dun sa dulo para lumawak dito. So, titibagin po natin yan. Titibagin po namin yan. So, tatanggalin na po natin yung back door dito. So, yung materialis namin dito, halos kumpleto naman na yan pag umu-order ako. Pang extension. So, tingnan nyo, sa kabilang side, nagtatambak din kami. Kaya maraming nag-i-inquire sa amin. Minsan, na-hassle din talaga ako kasi medyo malit lang ang space. Kaya po minsan, doon po sa mga nag-i-inquire sa amin, parang namimili na rin kami kasi mahirap po talagang kumilos pag maliit lang yung unit tapos wala ka pang paglalagyan ng mga materyales. So, ito nga po dito na sila sa labas naghahalo pero lilinisan po yan. So, plastering na tayo dito sa ating extension. So, buti nga po ito ay enlat. So, makakapag-plastering tayo harap tsaka likod. Doon naman po sa may back extension, makikiusap na lang po tayo sa kapitbahay. Ayan. So, maganda-ganda pa yung panahon nito eh. Pero ngayon,
talagang panay ang ulan. Pero hopefully, tuloy-tuloy nang gumanda yung ulan. So, bali dito, nag-order po kami ng yero, long span. Kaso, waiting pa po kaming ma-deliver, gawa ng customize po kasi yun. So, yung makapal ang gagamitin natin. So, ayan na siya, na plastering na. So, tingnan nyo. Marami pang titibagin sa loob. Kaya, talagang mahirap din talagang kumilos. So, dito, lilinyahan po muna ng mga tubo para sa tubig at para rin po sa ating plumbing. Ayan. So, yung pinto ni sir dito sa likod, dito na po namin siya nilipat. Sakto lang. Palabas po ang palo niyan. So, yung bathroom niya, nalipat na po namin sa dulo. Ayan, ayan na siya. Ganyan siya. Tapos, ang request niya, lagyan na lang ng bar counter. So, sabi ko nga sa inyo, maliit lang din talaga yung unit. Pero, tingnan nyo to, pag natapos namin to, parang biglang laki. Ito yung dating pwesto ng CR. Ayan. So, sa ilalim ng hagdan, luluwag na yan. So, maraming tibagin, maraming palambak na kailangan ilabas, ipahakot. Ayan o. Parang lumawak na siya eh. Napunta yung CR sa dulo eh. So, yun ang sinasabi ko sa inyo na hindi naman kailangan talaga ng halos araw-araw na update o gawa. Kasi nga po sa kontrata namin is labor lang kami, hiwalay po ang materials. Tapos, yun nga, nagbibigay kami ng 5 to 6 months, 8 to 6 months. So, dito po sa may second floor, meron tayong 2 kwarto. Kung mapapansin nyo, ayan, may mga nakatayo ng metal stud. May kisame na rin. So, yun ang sinasabi ko ulit na hindi ko kailangan mag-update kasi gumagawa naman talaga kami. Lahat ng projects na hinahawakan namin, gumagalaw yan. Hindi pwedeng hindi. So, ito, maliit lang po ito. Sayang nga kasi itong likod, pinagpaalam ni sir kung pwede sanang i-extend na lang, i-abante yung kanyang extension pataas, kaso bawal. So, ganito muna ang magiging itsura niya. 2 kwarto lang ang kaya po dito. So, ito, after po malagyan ng insulation, nag-wirings, nagdagdag nga rin po pala kami ng bakal dyan sa pinaka-trusses. Tapos, pagkatapos mag-wirings, ayan na, tinakpan na po yung kisame. By the way, gagamitin po pala kami dito ng PVC panels. Papatungan po namin siya. So, yun na rin din kasi po ang sinasuggest namin para mas magandang tingnan, mas malinis tingnan. Sabi ni Ray, yung hagdan muna daw yung gagawin mo, kaya sabi niya, huwag na muna daw bumili ng ano. Wala, nag-ano kasi kami, nagbangko kanina. Oh, buti hindi umulan. Ano oras na to na buhusan? Kanina pa? Mga ilang oras na to? Okay na. Buti naman, Diyos ko. Grabe. Buti naman na araw-araw na tayo. Ayan. Ito yung hagdan natin. Nalagyan na ng cover. Ito. Ay ko, ang kati-kati. Ayan lang. Wala. Walang leaks o nga. Ito, dito yung rep. Okay. Hanggang sana yan? Hanggang doon? O, hindi yung lababo. Oo. So, ito, may tira ka dito na mga 60 rep. Oo, syempre. 60 rep. Mga hanggang doon.
Ang liit na lang kasi ang kitchen. Ang liit na. Ito. Ayan, oh. Ang ganda. Pak. Yung mga ano guys, oh. Mga grinder. Ganun yan? Ito sa kabila ko yan. Ha? So dito share ko lang din po pala, sinabi rin namin sa may-ari na marami kaming project. So ang total projects po yata ng Ray House Makeover is 14 units na sabay-sabay po, pero halos yung iba naman po is patapos na. Since patapos na yung iba ko pong workers is wala na silang papasukan. Kaya nag-suggest na rin ako sa ibang clients ko na pwede na kami mag-start. Ayan, o diba? So kung mapapanood nyo po itong vlog namin at gusto nyo po magpagawa, pwede naman, basta wala lang madalian. Kasi marami po talagang nagpapagawa sa amin. Ayan, halos wala nang ang pahinga. Pero syempre, kailangan nating maghanap buhay. By the way, dito, i-schedule na po namin ang pagpapasukat sa mga glass and aluminum works. Yung mga nakikita nyong opening na yan, meron pong ipapa-install dyan sila ma'am na sliding door, aluminum door. So, abangan po natin yan. Magbibigay din po yan ng dagdag ganda sa ating renovation. Dito, maglalagay tayo ng awning. Ayan po, o diba? So, lahat dito, naka-PVC panels. Dito po sa may balcony, metal spandrel naman po ang ilalagay natin. Diyan. So, abangan nyo po yung update. Medyo matagal lang, pero may update tayo. Pinapakita ko po sa inyo yung aming mga projects.